Konting tiis na lang at hindi nahihingalin ang ating mga kababayang dumaraan sa tinaguriang Mount Kamuning sa EDSA. Ito'y dahil magtatayo na ng bagong footbridge sa lugar na may elevator na, may manlift pa. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Araw-araw kinakailangang akyatin ni Mirakel ang tinaguriang Mount Kamuning upang makarating sa kanyang trabaho sa kabilang bahagi ng EDSA Kamuning sa Quezon City. Ito kasi ang pinakamalapit na daan para sa kanya, kaya't kahit matarik ay nagtatiyaga siyang dumaan sa footbridge. Sobrang hassle po, lalo po ngayon na may period po ako. So, sobrang challenging po talaga umakyat sa ganito kataas. Nakakapagod po, tsaka sobrang init din po. Ngunit may sabi na hindi para sa lahat ang pag-akyat dito, lalo na para sa mga kabilang sa vulnerable sector. Sa taas na siyam na metro, challenge is real ang pag-akyat sa Mount Kamuning. Kaya naman hindi biro para sa ilan nating kababayan ang pagdaan dito, lalo na para sa mga matatanda, buntis at may mabibigat na dalang gamit. Sa wakas, ang matagal ng suliranin ng ilan nating kababayan ay magkakaroon na ng solusyon. Magtatayo kasi ng bagong footbridge alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pang masiguro ang mas maginhawa, ligtas at inklusibong daan para sa publiko. Ang bagong footbridge ay mag-uugnay sa Kamuning Busway Station patungo sa magkabilang panig ng EDSA northbound at southbound. Magkakaroon ito ng dalawang elevator at dalawang manlift o wheelchair lifter na mahalaga para sa komportableng pag-access ng lahat, kabilang ang mga persons with disabilities at senior citizens. Hindi na siya matarik. No? At sabi nga nung ating mga designers, fully compliant siya sa mobility and accessibility standards. We are very grateful to the DOTR and especially our President na sinasagot nila, tinutugunan nila yung mga hinaing ng mga mamamayan ng lungsod Quezon at iba pang mga lungsod na nahirapan talaga sa paggamit ng footbridge na yun. Kasabay nito, sisimula na rin ang rehabilitasyon ng EDSA Busway Kamuning Station. Kabilang sa mga gagawing pagbabago ang pagpapalawak at pagpapaganda ng station platforms, pagpapalit ng mga lumang waiting shed at railings, relokasyon at pagsasaayos ng mga kagamitan gaya ng mga orasan. Gayon din ang pagtatayo ng guard, janitor at traffic officer station post, paglalagay ng vertical louvers, tactiles at floor tiles at pagkakaroon ng malinaw na station name at wayfinder signages, kabilang ang transit map at fare matrix standee. Ang dalawang proyekto ay nagkakalaga ng 89 million pesos kung saan halos 54 million pesos ang nilaan para sa bagong footbridge at mahigit 33 million pesos para sa rehabilitasyon ng busway at sa iba pang gastusin. Inaasahang matatapos ang konstruksyon sa Desyembre ngayong taon. Tiniyak naman ng DOTR na mananatiling maayos ang operasyon ng busway habang isinasagawa ang mga proyekto. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.